Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang aanyayahan mo. Hindi sila makakaganti sa iyo, at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, bahagi ng kultura nating mga Pilipino ang pagsasalo-salo sa hapagkainan, lalo na kung may kaarawan, binyagan, kasalan, anibersaryo at iba pa. Mahilig tayo kumain at mas masaya kung ang kasama natin ay mga kakilala, kaibigan at kapamilya. Ngunit magagawa kaya nating imbatahan ang mga taong di natin kakilala? Maglalabas ka ba ng pera para sa mga taong di ka naman masusuklian? Sa Ebanghelyo sa araw na ito, pinaaalalahanan tayo na huwag isara ang ating puso sa ating kapwa. Gumawa tayo ng mabubuting bagay, hindi dahil nais nating mapansin at tayo'y kilalanin. Gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa dahil hangad natin na mapabuti ang buhay ng iba. Tularan natin ang halimbawa ni San Martin de Porres na sa kabila ng mababang pagtingin sa kanya ng iba, ay inisip niya na abutin ang mas mataas na mithiin, at ito ay ang magsilbi na walang hinihintay na kapalit sa mga mahihirap. Ipanalangin mo ang mga taong naglilingkod sa iba na walang hinihintay na papuri o anumang kapalit. Gumawa ng mabuting bagay sa araw na ito para sa ibang tao.